Hello guys, welcome sa isang love reading. Ngayon titingnan natin kung ano ang nararamdaman sa inyo ng isang person or person of interest. This could be anyone. Take what resonates kasi iba-iba kayo ng experiences or situations ngayon. Also, i-read natin siya ng upright, no reversals. Comment down below kung taga saan kayo. Oops, dami. Kuha rin tayo ng oracle cards. Subscribe sa channel and like the video guys. Makakatulong ito para lumaki ang audience or reach natin. Okay. Oracle muna. Have faith. Your prayers are manifesting. Remain positive and follow your guidance. What does this person feel about you? Upright. Okay. The Moon. Three of Swords. Seven of Coins. And today I consciously choose to think loving thoughts, take compassionate actions, and bring forth peaceful energy. Wow, okay. So itong person na ito, nakikita ko na may sama ng loob siya sa'yo. Okay. This person could have been talking to you for a while at nagkakamabutihan kayo, pero maaring nagtataka ka kasi bigla na lang siyang nawala or hindi nagparamdam. Maaring naging off yung energy niya or naramdaman ninyo na nagbago ang pakikitungo niya sa inyo. For some of you, hindi lang ito sa love. Okay? Pwede rin ito sa family or friends, a best friend. Maaring may nasabi kayo sa kanya na hindi niya nagustuhan or may promise ka sa kanya na hindi mo natupad. It's possible for some of you na magkaiba yung expectations ninyo sa relationship or sa connection ninyo. Like for example, magjowa kayo, tapos gusto ng person mo na ikaw ay submissive at nirerespeto mo yung boundaries niya at saka mga priorities niya. Pero, ikaw na overstep mo yung boundaries mo at nagiging controlling ka or judgmental sa kanya mga choices. So, ayun, there is a misalignment of your expectations towards each other. O kaya sa mga mag-asawa, gusto ni husband na siya ang provider, while ikaw naman gusto mo na nagtatrabaho ka rin at nagbibigay ka ng pera dahil naboboard ka sa bahay. Again, misalignment of expectations. For some of you, maaring may kasal or may party na magaganap. Gusto mo hati ang expenses para sa event na yon, while the other one or your person gusto niya na 30% or 70% ang hati. So, importante dito sa connection ninyo na magkaroon kayo ng clear communication at maging open. May mga instances na mahirap makipag-usap sa person ninyo. Mahirap kausapin ang person ninyo pagdating sa mga topic na nakaka-trigger. For example, yung hatian sa pera o kaya mga related sa sex na talks. Maaring hindi kayo komportable na kausapin ang person ninyo pagdating sa mga topic na ito. Sinasabi ng baraha na mas magandang nakipag-communicate na lang kayo sa person na ito kaysa misaligned ang expectations ninyo sa isa't isa.
These arguments or this negative energy could have been prevented kung nagkaroon lang kayo ng transparency sa isa't isa. One of you had to step up and initiate these talks and to confront these topics para hindi sana napunta dito sa sama ng loob. Nakikita ko na yung person ninyo, very emotional siya. Hindi lang emotional lang, affected lang sa kanya pati mental. So, iniisip rin ng person na ito kung tama ba yung ginawa niya, tama lang ba na sumama ang loob niya sa'yo, or justified ba yung rason kung bakit masama ang loob ko sa'yo. So, base sa nakikita ko sa person mo is, hindi rin siya agad-agad makikipag-usap sa'yo. Hindi siya agad-agad lalapit. Kasi this person has a tendency to escape problems, avoid confrontation, at gusto ng person na ito kasi na safe ang emotions niya, like proprotektahan niya yung sarili niya, but by protecting themselves is magwi-withdraw siya or lalayo siya. So, i-avoid niya lalo yung confrontation in this case. This person is very sentimental apart from anxious. So, kailangan ninyong habaan ang pasensya nyo sa kanya. Habaan nyo ang pasensya nyo sa kanya kasi it will take a while bago siya masuyo or bago kayo magkaayos. Kailangan mag-e-effort ka talaga at dapat maging consistent ka sa pag-effort sa kanya. Kasi gusto ng person na ito na makita sa'yo na nag-e-effort ka talaga at sincere ka talaga sa panunuyo sa kanya. Like, kailangan ninyo maging patient sa person na ito para bumalik yung connection ninyo. But be warned na unti-unti ito babalik. Hindi siya instant, okay? You will be rewarded the harder you work and the more consistent you are with showing this person how much you care. I see for some of you na may ilan sa inyo na, let's see, paano ko ba explain? Mayroong trust issues or nagdulot sa trust issues ang disconnection ninyo ng person ninyo. Sinasabi ng bara na mas magandang ipakita nyo sa kanya na nagtitiwala kayo sa kanya. Huwag nyo siyang kulitin, nabigyan kayo ng assurance na babalik siya. Huwag nyo siya kulitin kung anong ginagawa niya, kung may kausap pa ba siyang iba, or kung may in-entertain siyang iba. Huwag nyo gawin yun kasi mas lalo lang siya mapapalayo kapag nakikita niya na nagda-doubt kayo sa kanya. You have to have faith. Ayun nga, sabi sa oracle card. You have to have faith in your person. Give them trust. And ipasa Diyos nyo na lang. I see na makakatulong rin sa inyo kung magdadasal kayo sa guardian angel na tulungan kayo pagdating sa pag-ayos ng relasyon na ito. So may mga prayers online, prayer to guardian angel, idasal nyo lang iyon gabi-gabi at huwag nyo kalimutan magpasalamat sa kanila kapag natupad na ang inyong kahilingan. Ayan, so be patient with your person, show them compassion and show them love para lalong tumaas ang chances na magkaayos kayo, magkabalikan ng person ninyo. Whether it's a friend, a best friend, family member, partner, or situationship, or ex. Okay. So, ayan ang reading ninyo. I hope this resonated with you. But again, only take what resonates. And comment down below kung saan kayo, taga saan kayo, at saan kayo nanonood. Don't forget to subscribe and like the video. Till next readings, bye-bye.